Okay. Siya muna na dito eh. Check. Check. Salamat, check. Check. Wala naman. Tumawag sa akin. Wala problema. Kung wala siya eh. Wala problema. Hindi dadaanan na si Brax. Tubig, wala check. Kulang tubig Wala natin. na yung ano. Sige, sige, sige. Yun o, idalagyan ka na dito. Pag-ito natin check. Ako rin malaman. Lagyan mo na dito, no? Ano yun? Tubig na kukunin mo. Yan yung binigay sa atin ko. Kasi hindi na, hindi na ito siya. Open lang to. Pinatawag sa amin na yung ano, pinasukat. Magkwan tayo. Dalit nila yung Hindi na. maganda pati yung kami niya. Pinabuhat. Yan na. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين وقائد الغر المحجلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sa lahat ng mga andito ngayon at nakikinig ngayon sa ating live, binabati ko kayong lahat ng pagbati ng relihiyong Islam, na kung saan ito rin ang pagbati ng mga tao mamaya doon sa paraiso ng Allah Ta'ala. Naway mapabilang tayo sa mga taong magsisibatian ng Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, so unang sa lahat, magpasalamat tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa atin, at kabilang sa mga biyayang ipinagkaloob ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ngayon, ang pinaabot niya tayo sa buwan ng Ramadan. Actually, isa ito sa mga napakalaking gantimpala o yung awa ni Allah sa kanyang alipin, ang paabutin siya sa sagradong buwan na ito, na kung saan yung gawaing mabuti sa buwan na ito, ang kanyang reward ay hindi kagaya sa ibang mga buwan. Yung pagsasala mo sa Ramadan, hindi kagaya ng pagsasala mo sa ibang mga buwan. Yung pagsasabi mo ng mga mabubuti, yung pagtulong mo sa kapwa mo o ano pang mga mabubuting gawain na kalugod-lugod kay Allah Ta'ala, ang kanyang gantimpala sa buwan na ito ay hindi kagaya sa ibang mga buwan. Kaya kawawa yung taong hindi niya sinamantala ang mga araw at mga gabi ng buwan na ito sa pagsunod sa mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawawa niya. At ang pinakahangad talaga natin sa buwan na ito ang makuha ang tinatawag na magfirah. Magfirah, ibig sabihin ang kapatawaran ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nang sa gayon aalis ang Ramadan, nasa pag-alis ni Ramadan, lalo na ngayon nabibilang na lang ang kanyang mga araw at gabi, sana sa pag-alis ng Ramadan maisama na rin doon yung mga kasalanan natin. Kasi nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ragima anfu mri'in adrakahu Ramadan falam yughfar lah. Ragima anf, ibig sabihin ng ragima anf dito sa wikang Arabic, parang idiomatic expression ito ng mga Arabo. Yung kung bigyan natin ng pakahulugan ng literal, ragima anf, ibig sabihin yung ilong na narumihan ba? Narumihan na yung ilong ng isang tao. Yun, parang idiomatic expression yun nila, pero ibig sabihin nun kawawa. Kawawa na daw yung taong dumating sa kanya yung Ramadan hanggang sa pag-alis nito na hindi siya napatawad ng Allah Ta'ala. Kawawa. Dumating si Ramadan, hindi man lang napatawad ang iyong kasalanan. So kawawa ka. Ikaw na yung pinakakawawang tao. Tayo ay makasalanan. Araw, gabi, kada segundo ng buhay natin nagkakasala tayo. Tas dumating itong biyayang na buwan na ito, na isa na itong pagkakataon na ang mga kasalanang iyon ay mabura, tas hindi pa nabura. Dahil lamang sa pagpapabaya natin sa buwan na ito at hindi natin pagkilala sa halaga ng buwan na ito.
Akala natin ang buwan ng Ramadan ay yung hindi ka lamang kakain, yung hindi ka lamang iinom. Hindi yan yung pinakapakay talaga ng musalam. Hindi talaga yan yung pinakapakay ng Cameras. Nagis. Kahit katon. yung kwan talaga, yung pinaka, ano yung last ko na sinabi? Ano yung last ko na sinabi? Nakalimutan ko. Ano yung last na sinabi ko? Yun yung ayaw ko pag may... Oh, may mga tao kasi na hindi nila pinapahalaga ng buwan na ito. Akala nila yung Ramadan ay yung hindi ka lang kakain at iinom pag araw. Then pag gabi kain ka na. Hindi yan yung pinakakwan talaga ng Ramadan. Kasi alam nyo yung hindi pagkain, hindi pag-inom, yung pag-aayuno na ganyang klaseng pag-aayuno, napakadali lang. Napakadali lang ng ganyang klaseng pag-aayuno. Alam nyo kung ano yung klaseng pag-aayuno yung mahirap? Yung pag-aayuno mo na yung mga gawain mo. Yung mga gawain mo, mag-aayuno ka mula sa mga gawain mo. Yung iiwas ka sa mga kasalanan. Yung iiwas ka sa mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung iiwas ka sa pagsasabi ng mga masasama, yung pagsisira sa kapwa, yung pagsisinungaling, yung pagtingin sa ipinagbabawal ni Allah, ang pakikinig ng ipinagbabawal ni Allah, lahat ng mga ipinagbawal ni Allah, yan ang pinakamahirap na pag-aayuno. Ang hindi pagkain at pag-inom, madali lang yan. Halos tayo makakakaya niyan. Pero yun nga, ang tao, yung tao mismo is sumusunod talaga siya sa kagustuhan ng kanyang sarili. Yan talaga yung pinakagusto niya, yung susunod siya sa kanyang sarili. Ang tao ay alipin siya sa kanyang sarili. Kaya kailangan maging alipin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na alipin ng Allah ta'ala, yung anuman yung kagustuhan ng Allah ta'ala, yun ang masusunod. Ano pala ang ibig sabihin ng Muslim? Ang Muslim, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, yun ang taong sumiti o yung nagpasumiti, nagpa-under siya, sumurrender siya, nagpasaklaw siya sa anumang kagustuhan ni Allah, hindi sa anuman yung kagustuhan ng kanyang sarili. Ang Muslim, nagpapaalipin siya kay Allah, hindi sa kanyang sarili. Hindi siya kagaya ng sinabi ng Allah na inna nafsa la amaratun bisu. Katotohanan, ang kagustuhan ng tao, kung hindi niya ito ibabase o ipapabase sa katuruan ng Quran at katuruan ng Sunnah, salam, talagang mag-uutos ito sa atin ng kasamaan. Kasi yan yung gusto ng sarili natin, kasamaan, walang guidance. Pero alhamdulillah ay binigyan tayo ng Quran, binigyan tayo ng hadith upang maging gabay natin. So mga kapatid sa pananampalatayang Islam, bilang kaunting pagpapaalala, lalo na nasa Ashrul Awakhir tayo ngayon, or sa last 10 days and 10 nights ng buwan ng Ramadan, papaalalahanan ko una ang aking sarili hanggang sa inyong lahat ng hadith na nagmumula kay Aisha radiyallahu ta'ala anha, ina ng mga mananampalataya, kabilang sa mga asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinakabatang asawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang tanging virgin na asawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na binanggit niya sa isang hadith kung ano yung kalagayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kapag pumapasok ang huling 10 gabi at araw ng buwan ng Ramadan. Sabi niya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru shadda mi'zarah wa ayqada ahlah wa ahya laylah. Sabi ng Propeta Muhammad sabi ni Aisha radiyallahu ta'ala anha, kaluguran nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, parang sinasabi niya ngayon sa atin kung ano yung nakita niya sa kanyang husband kapag pumapasok na yung last 10 days ng Ramadan. Sabi niya, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag pumapasok na o pumasok na
yung last 10 days and nights ng Ramadan, una na ginagawa niya, shadda mi'zara. Ibig sabihin ng shadda mi'zara, yung ginigipit pa niya yung kanyang sinturon. Yung sinturon ba? Alam nyo? Yung parang ginagawa pa niyang higpit ang kanyang sinturon. Actually, hindi yan literal na talagang may sinturon siya na hinihigpitan niya. Hindi. Idiomatic rin yan na expression na ibig sabihin, lumalayo siya sa kanyang mga asawa. Sa mga araw at gabing ito. Hindi siya tumatabi sa kanyang mga asawa. Lumalayo siya sa kanyang mga asawa, hindi dahil hindi niya gusto o mahal yung kanyang mga asawa, kundi upang sa gayon ay makapag-focus siya sa pagsamba kay Allah Ta'ala, lalo na sa mga gabing ito. Mga gabing ito, last 10 nights ng Ramadan. Yung ibig sabihin, yung hinihigpitan niya yung kanyang sinturon, ibig sabihin, hinihigpitan pa niya lalo yung kanyang pagsamba kay Allah Ta'ala sa mga gabi at araw na ito. Ibig sabihin, yung first 20 days ng Ramadan, warm up pa lang yun. So, tingnan na, nagets niyo yung punto. Yung first 20 days ng Ramadan, warm up pa lang yan sa Rasulullah. Andito yung pinaka-highlights sa last 10 days and 10 nights ng Ramadan. Dito niya hinihigpitan palalo yung kanyang pagsamba. Kaya, sabi pa nga, kanan Nabiyo sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam yung mapagbigay, pinaka mapagbigay na tao. At mas lalo siyang mapagbigay pag buwan ng Ramadan. Buwan ng Ramadan mapagbigay, mas lalong mapagbigay ang Rasulullah. At sa buwan ng Ramadan, lalo't lalo na sa huling 10 araw at gabi ng Ramadan. Kasi yun nga, yung first 20 days, warm up pa lang yan ng kanyang mga pagsamba. Yung pagsasamba sa mga gabi, yung pagbabasa ng Quran, yung paghihingi, pananalangin kay Allah Ta'ala, o ano pa dyan, lahat yan warm up pa lang yan sa first 20 days ng Ramadan. Dito talaga yung highlights. Kasi sa mga gabing ito, andito nakalagay yung isang gabi, na ang gabing iyon na tinatawag natin na Laylatul Qadar, ang gabi ng Qadar. Ibig sabihin, yung gabi ng tadhana, kung saan itinadhana ng Allah Ta'ala sa gabing ito ang lahat ng mangyayari sa buong taon. Anong mangyayari ngayong darating na taon? Sa gabing iyon, itatadhana ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ang gabing iyon, khairun min alfi shahr. Sabi pa nga ng Allah Ta'ala sa Quran, mas mainam pa sa 1,000 ng mga buwan. Ibig sabihin, yung gawaing pagsamba na magagawa mo sa gabing iyon ay mas mainam pa sa ilang taon, 83 years na pagsamba kay Allah Ta'ala. Yung laki ng gantimpala na makukuha sa mga gabing iyon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kaya wag nating sayangin ang mga gabi, lalo na ang gabi ng last 10 nights ng Ramadan. Huwag tayong gumaya sa ibang mga kapatid natin mga Muslim na yung kanilang goal sa last 10 nights ng Ramadan, yung paghahanap ng Laylatul Qadar. Mayroon kasing mga Muslim, hinahanap nila yung Laylatul Qadar sa last 10 days ng Ramadan. Hinahanap talaga nila. Kaya yung mga matatanda noon, pag darating na yung, lalo na yung 27, kasi pinakamalakas talaga na hadith na nagsasabi na yung Laylatul Qadar is kadalasan dumarating pag ika-27 na gabi ng buwan ng Ramadan. Pero hindi totally dyan lang talaga, palipat-lipat yan. Pero kadalasan sa ika-27. May mga matatanda doon sa atin sa Pilipinas na kung saan pag darating yung ika-27 na gabi, magdadala ng bote ba? Tas pupunta sa mga libingan, magdadala ng lighter kasi huhulihin daw nila yung Laylatul Qadar. Hindi ganyan yung pag-observe. Ha? Sino yung parang may karanasan na ganyan sa Pinas? Tuwata na bar. Ha? Meron. Meron talaga yan, kahit doon. So, hindi yan yung pag-obserba ng Laylatul Qadar. Gusto ba nating makuha ang gantimpala ng Laylatul Qadar na kung saan mas mainam pa yung ibada na magagawa mo sa gabing iyon ng 83 years?
ang gawin natin itong last 10 nights ng Ramadan, ubusin natin ito sa pagsamba kay Allah Ta'ala. Walang segundo maliban pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamat. So yun ang gawin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Hindi natin focus ngayong Ramadan yung nitong last 10 nights ng Ramadan yung paghuli o pag-alam kung kailan yung Laylatul Qadar. Yung sa atin, yung maaabutan tayo ng Laylatul Qadar na gumagawa tayo ng mga kautusan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yun yung sikapin natin. So total, hindi naman natin alam kung kailan yun mangyayari. So, sabi pa nga nila, sa Bisaya pa, maniguro na ta. Paunsa man ang pagpaniguro ani ron, magsimba ta sa Allah Ta'ala aning last 10 days and 10 nights sa Ramadan. So kana di nato sayangan kini nga mga gabi. So mao na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganyan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag pumapasok yung last 10 days and 10 nights ng buwan ng Ramadan. Hinihigpitan pa niya lalo yung kanyang pagsamba. Yung pagsamba niya sa last 10 nights at 10 days ng Ramadan ay hindi kagaya nung first 20. Mas higpit ngayon. Pangalawa, sabi ni Aisha, sa last 10 days and 10 nights ng Ramadan, ahya laylahu, binubuhay niya ang kanyang mga gabi. Minus yung tulog ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga gabing ito. Halos nagpupuyat ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga gabing ito. Hindi dahil pagpupuyat na pagpunta mag-shaykarak doon sa ngayon sa tea time, hindi. Or punta dito, punta doon, kain ito, hindi. Pagpupuyat ng pagsamba kay Allah Ta'ala. Pagpupuyat ng pagbabasa ng Quran. Pagpupuyat ng pagsamba kay Allah. Pagpupuyat ng pananalangin. Pananalangin kay Allah. Ilang mga panalangin ang natanggap sa buwan ng Ramadan. Yan yung tandaan natin. Ilang panalangin ni Muslim ang tinanggap ng Allah sa buwan na ito. Yun. So kung yun nga, hindi ka matutulog pa ng maaga sa mga gabing ito, sulitin mo magpuyat ka sa pagsamba kay Allah Ta'ala. Kasi ganyan ang propeta sallallahu alaihi wasallam. At panghuli, sabi niya, wa ay kada ahla. Yung ginigising niya ang kanyang mga pamilya. Hindi niya halos pinapatulog. Nung first 20 days, makakatulog pa. Ngayong gabi na, mga gabing ito, last 10 days, hindi halos din niya patulugin. Kasi upang sila rin ay sumamba kay Allah. Upang sila rin ay gumawa ng mga kautusan ni Allah nang sa gayon makuha rin nila yung gantimpala ng Laylatul Qadar. Tayo, kung kapiling pa natin yung mga asawa natin, yung mga anak natin, kita natin sa anak natin na napakasarap ng tulog, tas nakatulog na yung laway, parang maawa ka gisingin. Ang Rasulullah hindi ganyan. Gisingin talaga niyan. Magsamba ka kay Allah Ta'ala ngayon. Ganyan yung kahigpit ng pagsamba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa mga gabing ito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sulitin natin itong mga natitirang mga gabi at araw ng Ramadan sa mga bagay na kagusto-gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong oras ng iftar ninyo dito? 5:45. So meron pang mga 10 minutes. Kailangan mo check ng 5 minutes para Magka-plus na ba? Sige, ongoing na lang muna yung pagkuhan din. Habang naghihintay tayo ng iftar, may mga katanungan, pwede kayong magtanong. para makapagduha na rin check. Sige, 5 minutes lang. Kung may mga tanong man patungkol sa ating natalakay kaunti o kahit labas sa ating topiko, so pwede kayo po magtanong. Bismillah. 5 minutes lang para makapagdua pa tayo before tayo mag-iftar. Brats, way suga, tanggalan na. Ikaw patulog. Ha? Ikaw katulog. Ayaw katulog pirmi kay ngano. Ang pagtulog, gagmayng kamatayon. So kung pirmi ka matulog, nagapractice kag kamatayon. Pangutana. May isang partner pa doon. Magtanong kayo. Tanong kayo habang nandito si Sheikh. Last na baya ko ito napunta sa inyo kasi mag-final exit na ako. Sabihin last. Inshallah, meron pang pagkakataon. Kaya kunin ka ng center, di ba? Kunin ka ng Islamic center. Di na ako magpakuha. Tawalo na lang.
Kunin si sir. Na-hire na ako ng Islamic Center sa community namin. Hindi na pwede talaga. Pwede pa mabago yan. Welcome yung mga May bagong kontrata kababayan natin. Sir, welcome kayo sir. Huwag kayong may Kasama mo yun nila? Galing ako sa inyo bro, Naji ah. Ha? Masjid nyo dun. Bakit ka napunta doon? Naligaw kami, no? Ayaw ko, napunta kami dun. Wala ka lang talaga. Wala, pupuro ka lang ng kapalpakan. Ganito. Plastar na po. Tapos, plastar na po. Plastar na. Tapos habang pumaplastar, kung may katanungan kayo, mag-list kayo ng katanungan. Plastar sila, bods. Plastar nila. Check. Pwesto kayo. Kanin na lang. Jadi, uji sepanjang Ikaw. Tao na po. Lagyan mo lang dito si Tapos naman doon. Kanin na po.